Isang umaga, habang ang hamog ay nakabitin pa sa mga daan, nagising ang nayon ng San Roque. Ang buong nayon ay lulubog sa katahimikan. Walang tunog ng mga busina, wala ring ingay ng lungsod. Ang mga maliit na bahay ay tahimik na nakatayo sa tabi ng daang puti. May mga bubong na may lumang mga tiles at natatakpan ng lumot. Ang hangin ay dumadaan sa mga dahon ng puno, nagdadala ng lamig ng umaga. Isang lugar kung saan parang tumigil ang oras, kung saan ang lahat ay nangyayari ng dahan-dahan. Walang isang mainit na umaga, nang ang araw ay nagsisimulang sumikat, naramdaman ni Lina na hindi na niya kayang tiisin pa. Ang buhay sa lungsod noon ay masyadong magulo at puno ng pressure, na para bang siya ay tinatangay ng isang bagyong walang katapusan. Kaya naman, nagdesisyon siyang lumayo mula sa ingay ng lungsod, maghanap ng isang tahimik na lugar upang magpabagal at muling hanapin ang kanyang sarili. Ang bayan ng San Roque, kung saan siya nagpunta, ay isang hindi inaasahang pero kamanghanghang pagpili. Hindi inasahan ni Lina na kapag siya ay nagpasya na pumasok sa isang maliit na baryo, makikita niya ang isang espasyo na kahit ang mga abalang lungsod ay hindi kayang ibigay sa kanya. Sa kanyang unang umaga dito, naglakad-lakad si Lina sa mga daan ng baryo, pinagmamasdan ng bawat maliit na bahay at ang mga hardin ng mga makukulay na bulaklak. Ngunit isang maliit na tindahan na nakatago sa likod ng mga bubong ng bahay ang nakatawag ng kanyang pansin. Lumapit siya, tumingin sa bintana at nakita ang mga simpleng gamit. Mga bote ng kape, mga pakete ng candy, at mga garapon ng jam, at tila bawat isa sa mga gamit na ito ay may kwento. Ang tindahan na ito ay hindi tulad ng mga modernong tindahan na nakikita niya dati. Simple lang, walang malaking karatula, walang mga makukulay na larawan ng advertisement. Ngunit may kakaibang hatak na nag-udyok sa kanya na pumasok. Ibinukas ni Lina ang pinto ng tindahan at agad na sumalubong sa kanya ang amoy ng bagong giling na kape. Pumasok siya at tumingin sa paligid. Lahat ay malinis at maayos, mula sa mga luma at kahoy na estante hanggang sa mga upuang may makalumang tela. Ang tindahan ni Lolo Tomas ay hindi lamang isang tindahan. Ito ay isang espasyo ng init at mga alaala, isang lugar ng kapayapaan. Lahat ng bagay dito ay nagpapahiwatig na hindi lamang ito lugar ng kalakalan, kundi isang lugar na nag-uugnay sa mga tao. Tumingala si Lolo Tomas nang marinig ang tunog ng pinto na nagbukas. Tinitigan siya ni Lolo Tomas ng may malumanay na mata, hindi nagulat, tila sanay na sa mga ganitong pag-uusap. Tumayo siya, naglakad ng dahan-dahan patungo kay Lina. Magandang araw, ako si Lolo Tomas. Ano ang may tutulong ko sa iyo? Ang kanyang tinig ay banayad, hindi nagmamadali, nagdadala ng isang pakiramdam ng kapayapaan. Medyo naguluhan si Lina, kumilos ng kaunti at tinuro ang kanto ng candy. Isang piraso ng candy lang po, sabi niya, habang ang mata ay patuloy na tinatanaw ang maaliwalas na espasyo sa loob ng tindahan. Ngumiti si Lolo Tomas, lumapit sa kanto ng candy, kumuha ng isang piraso at iniabot ito kay Lina. Ito ang pinakamagandang candy sa tindahan. Subukan mo, makikita mong matamis ang buhay, sabi niya sa isang simpleng paraan. Tinanggap ni Lina ang candy, nag-aalangan ng kaunti, pagkatapos ay tumingin kay Lolo Tomas. Bago lang po ako dito, hindi ko pa po sanay sa buhay dito. Naglagay si Lolo Tomas ng isang lumang upuan sa tabi niya, umupo at ngumiti. Lahat ng bagay dito ay magiging pamilyar sa iyo. Walang kailangang magmadali. Ang pinakamahalaga ay ang magpabagal, upang maramdaman ang mga bagay na kinabukasan. Bumalik si Lina sa tindahan ni Lolo Tomas. Ngayong araw, hindi na siya nag-aalangan o nahihiya gaya ng unang beses. Bagamat hindi pa siya ganap na sanay sa katahimikan ng baryo, may isang bagay sa kanyang puso na nagpaparamdam sa kanya ng pagiging tahanan. Pumasok siya sa tindahan at tulad ng dati, tumingin si Lolo Tomas, ngumiti ng malumanay nang makita siya. Magandang araw, Lina. Babalik ka na naman ba upang makita ako? Tanong ni Lolo Tomas. Ang kanyang tinig ay palaging malumanay at puno ng kapayapaan. Opo, gusto ko po sanang uminom ng kape, sagot ni Lina. Ramdam ang kalmado. Kahapon po, nakaramdam ako ng gaan ng loob ng umupo dito. Nais ko pong maramdaman muli ang lugar na ito. Tumango si Lolo Tomas
at nagsimula siyang magbuhos ng isang tasa ng mabangong kape. Inabot ito kay Lina. Hindi ang pinakamahusay ang kape ko, pero naniniwala ako na makakatulong itong tignan ng buhay sa ibang pananaw. Dumsit at si Lina, nagsimulang sumipsip ng kape at naramdaman niyang ang init ay kumalat sa kanyang puso. Wala siyang kailangang ipag-alala, hindi kailangang magmadali. Ang tahimik na pakiramdam sa loob ng tindahan ay unti-unting nagpapaliwanag sa kanya na minsan hindi kailangang magmadali sa buhay. Minsan, kailangan lang magpabagal, damhin ang bawat sandali at sapat na iyon. Lolo, nagsimula si Lina. Ang mga mata niya ay nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang liwanag ng umaga ay tumatama sa mga dahon ng punong kahoy. Palagi kong nararamdaman na ako'y tumatakbo sa buhay. Hindi ko alam kung paano titigil. Hindi agad sumagot si Lolo Tomas. Tahimik siyang umupo, pinapansin ang kanyang tasa ng kape para bang iniisip ang tanong ni Lina. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya. Ang tinig ay mabigat at dahan-dahan. Ang buhay ay parang isang ilog, patuloy na dumadaloy, hindi humihinto. Pero kung hindi ka tumigil at umupo, marami kang mawawalang magagandang bagay sa tabing ilog. Huminto siya sandali. Ang mata niya ay nakatutok sa tasa ng kape, parang tinitingnan ang mga alaala ng nakaraan. Dapat mong matutunang makinig, hindi lang sa mga salitang binibigkas, kundi pati na rin sa mga hindi nasasabi. Iyan ang paraan ng mabagal na pamumuhay, kung paano natin matutuklasan ang kahulugan sa bawat sandali. Nakinig si Lina, at parang ang mga salita ni Lolo Tomas ay nagsisilbing mapa na naglalantad sa kanya ng isang bagong landas. Hindi niya kailangang gumawa ng malaki, hindi kailangang patunayan ang kanyang sarili, kundi kailangan lamang mabuhay ng tapat, makinig, at maramdaman ang mga simpleng bagay sa paligid. Araw-araw, bumalik si Lina sa tindahan ni Lolo Tomas. Sa bawat pagkikita nila, natututo siyang ng bagong aral. Tinuruan siya ni Lolo Tomas, hindi lang tungkol sa buhay, kundi tungkol sa kung paano tignan at ibahagi ang mga maliliit na bagay. Hindi siya kailanman pinilit na gumawa ng kahit ano, kundi ipinakita sa kanya na minsan, kailangan lang tumigil at tignan ang lahat ng bagay ng mas malalim at magiging mas magaan ang buhay. Isang hapon, habang ang hangin ay dahan-dahang dumaan sa bintana ng tindahan, nag-usap sina Lina at Lolo Tomas tungkol sa mga kwento ng nakaraan. Ikinuwento ni Lolo Tomas ang mga araw ng kanyang buhay kasama ang kanyang asawa, ang mga pagsubok nang magsimula sila ng tindahan at ang mga kalungkutang kanyang hinarap. Ngunit bawat beses na nagkukwento siya, ang tinig ni Lolo Tomas ay puno ng kalmado. Parang ang lahat ng mga nangyari ay bahagi ng buhay na hindi pwedeng tanggalin. Ang asawa ko ay si Elena, sabi niya. Ang mata ni Lolo Tomas ay malayo. Siya ang laging nag-uudyok sa akin, kahit na anong hirap ang dumaan. Binuksan namin ang tindahang ito ng magkasama. Nagsimula lang kami sa mga pampalasa at bigas. Pero unti-unti, naging lugar ito kung saan ang mga tao ay dumaan upang magbahagi, magkwento. Tinuruan niya ako na, hindi laging madali ang buhay. Ngunit kung magmamahal ka ng tapat, makikita mong malalampasan ang lahat ng paghihirap. Tumingin si Lina kay Lolo Tomas at ramdam niya ang tapat na pagmamahal sa bawat salitang kanyang binanggit. Napansin niya na ang mga aral na ibinibigay sa kanya ni Lolo Tomas ay hindi simpleng mga payo lang, kundi mga karanasang malalim na siya mismo ay naranasan. Bawat araw, bumalik si Lina sa tindahan ni Lolo Tomas. Bagamat abala siya sa mga gawain sa nayon, ang tindahan ni Lolo Tomas ay laging nagiging lugar na siya ay nakakaramdam ng kapayapaan at seguridad. Kaya naman, ang maliit na tindahan ni Lolo Tomas ay unti-unting naging isang lugar hindi lang para mamili, kundi para magtagpo, isang lugar kung saan maaring magbahagi ng mga kwento. Dahan-dahan, napansin ni Lina na bagamat simple lamang ang tindahan, ang bawat tao na pumupunta dito ay may dalang kwento, at ang mga kwentong iyon ay siyang pinakamahalaga. Isang umaga, pumasok ang isang matandang babae mula sa Karatignayon sa tindahan. Siya ay si Aling Nida, isang regular na customer ni Lolo Tomas. Palagi siyang dumadaan tuwing weekend para bumili ng kape at tinapay. Sa araw na iyon, pumasok siya na may malungkot na mata, ngunit may kasamang magiliw ng ngiti. Uy, may bisita ka pala, Lina.
Sabi niya na may maligaya at mainit na tinig. Bago ka lang ba sa bayan? Ngumiti si Lina at tumango. Oo, bago po lang. Ilang linggo pa po. Maganda dito, Lina. Tahimik, hindi mabilis ang buhay, sabi ni Aling Nida at naupo sa tabi ni Lina, tumingin sa bintana ng tindahan. Mabait ang mga tao dito, pati si Lolo Tomas, parang tatay ng buong barangay. Si Lina ay nakinig at ramdam ang mga salita ni Aling Nida. Isang magaan at tahimik na pakiramdam ang nagsimulang magtanim sa kanyang puso. Ang mga tulad ni Aling Nida, ang mga simpleng customer na pumapasok at lumalabas, laging may dalang sariling kwento, mga bagay na minsan ay sapat na sa isang pandinig upang magbigay ng kapayapaan sa kaluluwa. Sa labas, nagsimula ng umulan. Ang mga patak ng ulan ay dahan-dahang tumama sa bintana ng tindahan, lumilihan ng mga tunog na tila isang malumanay na musika. Ang atmosfera sa loob ng tindahan ay naging tahimik, tanging ang tunog ng tasa at ang mga banayad na usapan sa pagitan ni Lina at ni Lolo Tomas ang maririnig. Lina, minsan hindi kailangan ng salita. Kailangan lang nating magpatawa o magbigay ng presensya, sabi ni Lolo Tomas, habang tinitingnan si Lina na para bang nagbabahagi siya ng isang lihim ng buhay na tanging ang mga matatatanda lamang nakakaintindi. Hindi mo kailangang magsalita ng madami para magbigay saya. Ang mahalaga ay ang presensya mo. Ang simpleng kumusta o ngiti mo, yun na ang kailangan ng iba. Si Lina ay nakaupo ng tahimik, nag-iisip tungkol sa mga sinabi ni Lolo Tomas. Naalala niya ang mga pagkakataon noon na palagi niyang iniisip na kailangan niyang patunayan ang sarili. Kailangan niyang gumawa ng isang malaking bagay upang maramdaman na siya'y may halaga. Ngunit dito, sa tindahan ni Lolo Tomas, napagtanto niyang minsan, sapat na ang naroroon lang na makinig at maramdaman ang bawat sandali. Araw-araw, ang tindahan ni Lolo Tomas ay hindi lamang isang lugar para mamili, kundi isang lugar kung saan ang mga tao ay maaring makahanap ng pag-share. Ang mga kwento mula sa isang tao patungo sa iba, mula sa isang henerasyon patungo sa henerasyon. Bawat kwento ay may kahalagahan at lahat ng iyon ay nagbigay buhay sa tindahan na hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino. Isang hapon, habang araw ay dahan-dahang lumulubog at ang mga ilaw ay unti-unting humuhupa, pumasok ang isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad. Mukhang pagod siya at ang kanyang mata ay malungkot. Tiningnan siya ni Lolo Tomas at tumango bilang tanda ng pagbati. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa tindahan at tinitingnan ang mga produkto sa estante, ngunit hindi kumuha ng kahit ano. Nang makita ito ni Lolo Tomas, tumayo siya at iniimbitahan ang lalaki na umupo. May problema ka ba? Tanong ni Lolo Tomas. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit puno ng malasakit. Tumingin ang lalaki kay Lolo Tomas. Ang kanyang mata ay puno ng kalungkutan. Oo, Lolo, may asawa ako. Pero kami nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. Umupo si Lolo Tomas sa tabi niya. Hindi nagmamadali, simpleng nakikinig. Nagsimula ang lalaki na ikwento ang mga hirap na pinagdadaanan sa kanyang buhay mag-asawa, ang mga sandali na siya ay nasaktan at hindi alam kung paano ayusin ang mga problema. Si Lina ay nakaupo sa malapit, naririnig ang kwento ngunit hindi nakikialam. Napagtanto niya na dumating ang tag-init at ang mga banayad na hangin ay dumaan sa mga dahon ng mga punong kahoy sa hardin. Nagdudulot ng isang malumanay na tunog sa loob ng tindahan ni Lolo Tomas. Patuloy na dumaan ang mga araw at si Lina ay unti-unting naging isang mahalagang bahagi ng maliit na tindahan. Hindi na siya isang simpleng customer, kundi isang matalik na kaibigan ni Lolo Tomas. Isang kasama sa mga kwento at sa bawat hakbang ni Lolo Tomas. Napansin ni Lolo Tomas na nagbago si Lina. Hindi na siya ang batang babae na puno ng takot at nag-aalala tungkol sa hinaharap. Ngayon, naging bahagi siya ng tindahan, natutong alagaan ang bawat gamit, makinig sa mga customer at magbahagi ng mga kwento. Nakita ito ni Lolo Tomas at napansin niyang dumating na ang panahon na ang tindahan ay unti-unti na magiging sa kanya. Alam niyang darating ang panahon na kailangan niyang iwan ang tindahan. At sa oras na iyon, si Lina ang magiging tagapag-alaga at magpapatuloy ng mga halaga na kanyang itinaguyod. Isang umaga, umupo si Lolo Tomas sa harap ni Lina at tinitigan siya ng may kabaitan.
Lina, marami kang natutunan sa mga nakaraang araw. Ang tindahang ito, nakita mo na, hindi lang ito para magbenta. Dito nakatago ang mga kwento, ang mga alaala ng lahat, sabi niya, at ngumiti ng mainit. Handa ka na bang tanggapin ang responsibilidad na ito? Nagulat si Lina at hindi agad nakasagot. Lolo, ako, hindi ko po akalain na handa na akong tanggapin ito. Baguhan pa po ako at marami pa akong hindi alam. Ngumiti si Lolo Tomas. Inilapag ang kamay sa mesa, para bang hinahaplos ang bawat alaala ng kanyang buhay. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot. Ang pinakamahalaga ay may bukas na puso ka at ang pasensya upang makinig. Iyon lang ang kailangan mo. Ang lahat ng iba pang bagay ay darating kapag handa ka na. Tahimik si Lina at nagmuni-muni sa mga salitang iyon. Alam niyang hindi madali ang trabaho sa tindahan, ngunit naramdaman niya ang tiwala ni Lolo Tomas sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa pagbebenta, kundi ang pagkonekta sa mga tao, ang pagbabahagi ng mga kwento at alaala ng bawat isa. Ito ang responsibilidad na dapat niyang gampanan. Simula noon, tinanggap niya ang mga gawain ng dahan-dahan. Nariyan pa rin si Lolo Tomas, ngunit binawasan niya ang mga gawain upang matutunan ni Lina ang lahat ng aspeto ng negosyo. Sa unang pagkataon, nagluto si Lina ng kape para sa isang customer, inihanda ang mga produkto sa mga estante at nagsimulang tanggapin ang mga bisita. Medyo nag-alinlangan siya, ngunit palaging nariyan si Lolo Tomas upang magmasid at magbigay ng ngiti na nag-uudyok sa kanya. Tuwing nararamdaman mong hindi ka sigurado, alalahanin mo ang mga natutunan mo mula sa tindahan na ito. Sabi ni Lolo Tomas isang araw nang makita niyang medyo kinakabahan si Lina sa bagong gawain. Ganito ang buhay, Lina. Dapat mong matutunang tanggapin ito ng natural, hindi laging magiging perpekto. Isang araw, pumasok si Mang Ben, isang regular na customer sa tindahan. Isang lalaki na may malalim na ekspresyon sa mukha. Si Mang Ben ay madalas pumunta sa tindahan upang bumili ng kape at tinapay. Ngunit ngayon, may kakaibang hitsura siya. Napansin ni Lina na parang may mabigat na nararamdaman siya. Umupo siya sa mesa at tahimik na naghintay bago nilingon si Lina. Lina, ikaw na pala ang nag-aalaga sa tindahan ni Lolo Tomas, sabi ni Mang Ben. Ang kanyang tinig ay mabigat at puno ng kalungkutan. Kamusta ka na? Ngumiti si Lina. Pinipilit magpakatatag kahit na may kabuntot na alalahanin sa kanyang puso. Mabuti naman po, Mang Ben. Maari ko po ba kayong paglingkuran ng kape? Tumango si Mang Ben at umupo ng tahimik. Naghanda si Lina ng kape at dinala ito sa kanya. Umupo siya sa tabi ni Mang Ben at naramdaman na may mabigat na bagay na bumigat sa kanyang dibdib. May nangyari po ba? Tanong ni Lina, ngunit hindi minadali ang sagot. Alam niyang minsan, ang kailangan lamang ay may makikinig. Matagal na tahimik si Mang Ben bago siya nagsalita. Namatay po ang asawa ko kahapon. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pinakinggan ni Lina ang bawat salita. Naramdaman ng sakit. Isang umaga, habang ang ulan ay mahina pa rin, ang tindahan ni Lolo Tomas ay patuloy na bukas tulad ng mga nakaraang araw. Ang mga tanawin sa labas ay malabo sa isang manipis na ulap ng hamog, ngunit sa loob ng tindahan ay patuloy na maliwanag, mainit at komportable. Pumasok si Lina sa tindahan, ngumiti at nagsimula ng kanyang pangaraw-araw na gawain. Binuksan niya ang bintana upang papasukin ang sariwang hangin at nagsimula siyang maglinis ng mga estante. Si Lolo Tomas, tulad ng karaniwan, ay nakaupo sa maliit na mesa, hawak ang tasa ng kape sa isang kamay, at ang kabilang kamay ay maingat na binabaliktad ang mga pahina ng isang lumang aklat. Ngunit sa araw na ito, may kakaibang nangyayari. Walang maligayang pagbati mula kay Lolo Tomas tulad ng dati. Tumango si Lina at tumingin kay Lolo Tomas. Nakikita niyang hawak pa rin ng matanda ang tasa ng kape, ngunit ang kanyang mga mata ay malayo ang titig, parang may iniisip na malalim. Lolo, tawag ni Lina at lumapit siya sa kanya. Lolo, mukhang pagod ka yata ngayon. Tumingin si Lolo Tomas kay Lina. Ang mga mata niya ay medyo malabo, parang sinusubukan niyang mag-concentrate sa isang bagay na malayo. Minsan, Lina, ang buhay ay parang gulong. Dumadaan tayo sa mga panahon ng saya. Tapos dumating ang mga oras na kailangan nating magpahinga, sabi niya.
Ang boses niya ay malumanay, parang simoy ng hangin. Tiningnan siya ni Lina ng ilang sandali, naramdaman ang kakaibang tono ng boses at ang mata ng matanda. Nagsimulang mag-alala si Lina, ngunit hindi siya nagsalita pa. Nagpatuloy siya sa kanyang gawain, bagamat may kalungkutan sa kanyang puso. Habang lumipas ang buong araw, si Lolo Thomas ay nanatiling tahimik. Walang kwento, walang tawa. Ang mga customer na dumaan sa tindahan ay tila naramdaman ang kabigatan ng katahimikan sa paligid. Dumaan sila, bumili ng mga gamit at mabilis na umalis. Hindi nais magabala sa katahimikan ng tindahan. Nang dumilim ang langit at nagsimulang mag-fade ang mga ilaw sa tindahan, napansin ni Lina na si Lolo Thomas ay nanatiling nakakaupo doon, hindi gumagalaw. Lumapit siya at dahan-dahang ipinatong ang kamay sa balikat ng matanda. "Lolo, bakit hindi ka magpahinga muna?" tanong niya. Walang sagot. Hinila niya ang kamay ni Lolo Thomas at nang tiningnan niya ang mukha ng matanda, napansin niyang wala na siyang hininga. Pumanaw na siya sa kanyang pagkakatulog, may ngiti sa kanyang labi. Parang handa na siyang magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Isang paglalakbay na walang sakit, walang alalahanin. Si Lina ay nakatayo doon, naguguluhan, ang puso niya ay parang hinihigpitan. Mabilis na bumagsak ang mga luha, ngunit hindi siya umiyak ng malakas. Tumayo siya roon, sa tahimik na espasyo ng tindahan, naramdaman ang sakit sa kanyang puso. At sabay na nararamdaman ang matinding kalungkutan na hindi niya inaasahan. Pumanaw na si Lolo Thomas, ngunit ang mga aral na iniwan niya sa kanya at sa tindahan ay mananatili. Sa buong araw na iyon at pati na rin sa buong gabi, ang tindahan ni Lolo Thomas ay naging tahimik tulad ng hindi pa nangyari. Wala ng mga kwentong puno ng kasiyahan, wala na ang mga salo-salong nagbibigay ginhawa tuwing umaga. Lahat ng iyon ay naging katahimikan na lamang, ang mga lumang gamit at isang larawan ni Lolo Thomas na nakapatong sa mesa kung saan siya ay palaging naupo ng maraming taon. Kinabukasan, nang magising si Lina, naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan. Ang tindahan ay nanatiling bukas, ngunit wala na ang anino ni Lolo Thomas na nakaupo roon. Pumasok siya sa tindahan, binuksan ang mga bintana, naghanda ng kape at nagsimula ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Ngunit sa araw na iyon, naramdaman niyang hindi lang siya ang nagtratrabaho dito. Siya na ang naging tagapagpatuloy ng mga kwento, ng mga alaala ni Lolo Thomas. Umakyat siya sa lamesa ni Lolo Thomas, tinitingnan ang upuang kanyang iniwan. Napansin niya na, kahit pagkatapos ng pagpanaw ni Lolo Thomas, ang maliit na tindahan niya ay naging isang lugar na puno ng katahimikan at puno rin ng mga alaala. Bawat umaga, binubuksan ni Lina ang pinto ng tindahan, nagbubuhos ng kape tulad ng dati. Ngunit wala na ang mga banayad na bati ni Lolo Thomas. Wala na ang malumanay niyang tingin mula sa lumang upuan sa tabi ng bintana. Naisip ni Lina ang mga sandaling siya ay nakaupo roon, ngumingiti habang pinagmamasdan ang mga tao, na para bang kaya niyang marinig ang lahat ng mga kwento na hindi pa nasasabi. Sa mga pagkakataong iyon, naramdaman niyang lahat ng bagay ay maayos, na para bang may taong palaging handang makinig at magbahagi ng mga kagalakan at lungkot. Bawat araw, pumasok si Lina sa tindahan. Ginagawa ang lahat ng mga gawain na itinuro sa kanya ni Lolo Thomas. Nililinis ang tindahan, inaayos ang mga gamit, naghahanda ng kape, at naghahanda ng mga maliliit na regalo para sa mga customer. Nananatiling bukas ang tindahan at araw-araw patuloy na dumadaan ang mga tao sa baryo. Ang iba ay dumadaan para bumili, ang iba ay naghahanap ng kaunting aliw, at marami ang dumadaan upang muling maramdaman ang kapayapaan na itinaguyod ni Lolo Thomas. Ngunit hindi laging ganito. Minsan, may mga araw na tahimik ang tindahan, walang bisita. Sa mga araw na iyon, si Lina ay nauupo at nagmamasid sa labas ng bintana, tinatangkilik ang bawat banayad na hangin na dumadaan. Naisip niya ang mga kwento ni Lolo Thomas, ang mga aral na iniwan sa kanya tungkol sa pagpapabagal at pagdama sa bawat sandali ng buhay. Isang araw, habang siya ay nag-aayos ng tindahan, pumasok ang isang lalaki. Mukhang nagmamadali siya. Ang mga mata ay magulo, tila may hinahanap. Ngumiti si Lina at malumanay na tinanong kung ano ang nais niyang bilhin.
Ang lalaki ay tumigil sandali. Tinitigan siya ng may pagkagulat sa mata. Ikaw ba, ang bagong tao dito? Tanong niya. Puno ng kuryosidad. Tumango si Lina. Oo, ako si Lina. Ako na po ang nag-alaga ng tindahang ito. Ang lalaki ay umupo at nagmasid sa paligid. Ito ang unang beses ko na pumunta rito. Mukhang pareho pa rin ang tindahan ni Lolo Tomas. Tahimik si Lina. Naramdaman niya ang kalungkutan sa sinabi ng lalaki. Hindi niya kailangang magsalita. Dahan-dahan niyang inihanda ang isang tasa ng kape at inilagay ito sa harap niya. Malungkot akong marinig na pumanaw si Lolo Tomas. Sabi ng lalaki, ang tinig niya ay may kalungkutan. May kakaibang aura ang tindahang ito. Hindi tulad ng iba, dito ramdam mong tinatanggap ka at lahat ng bagay ay may kahulugan. Ngumiti si Lina, nakatitig sa lalaki na may pasasalamat sa kanyang mata. Salamat po. Ito ang mga bagay na itinaguyod ni Lolo Tomas sa loob ng mga taon. Ginagawa ko lang ang aking makakaya upang ipagpatuloy ang mga halagang iyon. Tumingin ang lalaki kay Lina at ngumiti ng magaan. Sa palagay ko, magaling ka naman. Nanatili pa rin ang init ng tindahan na dinala ni Lolo Tomas. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng init sa puso ni Lina. Alam niyang kahit pumanaw na si Lolo Tomas, ang mga aral at mga halaga na iniwan niya ay patuloy na namumuhay sa tindahan, sa bawat kwento at bawat ngiti ng mga taong dumadaan dito. Araw-araw, ipinagpatuloy ni Lina ang pagtatrabaho sa tindahan, hindi lamang bilang isang trabaho kundi bilang isang misyon. Hindi lang siya nagbebenta ng mga simpleng gamit, kundi nagbabahagi rin siya ng mga kwento tungkol kay Lolo Tomas, tungkol sa kapayapaan na dala ng tindahang ito sa komunidad. Ang tindahan ni Lolo Tomas ay naging isang lugar kung saan nagkakabit ang mga tao sa baryo. Isang lugar kung saan ang mga tao ay nakakahanap ng aliw, koneksyon at pakiramdam na parang nakauwi na sila. Isang hapon, si Lina ay nakaupo sa lumang upuan ni Lolo Tomas. Tinitingnan ang mga patak ng ulan na dahan-dahang bumabagsak sa salamin ng pinto. Inisip niya ang lahat ng nangyari mula nang siya ay dumating dito. Tinuruan siya ni Lolo Tomas na ang buhay ay hindi palaging kailangan magmadali. Minsan, kailangan lang tumigil at damhin ang lahat ng mga bagay na nakapaligid sa atin. Alam niyang kung may isang bagay na kaya niyang gawin, ito ay panatilihing buhay ang tindahang ito bilang isang tahanan, isang lugar kung saan ang sinuman ay maaring pumunta upang makahanap ng kapayapaan. Isang malumanay na kalabit ng pinto ang nagpatigil kay Lina sa kanyang mga iniisip. Tumayo siya, binuksan ang pinto ng tindahan at tinanggap ang mga bagong bisita. Bawat isa sa kanila ay may dalang kwento at si Lina ay handang makinig tulad ng ginawa ni Lolo Tomas sa kanya. Hindi na niya nararamdaman ang pagiging mag-isa dahil alam niyang ang mga kwentong ito, ang mga alaala ay mananatili sa tindahang ito, sa mga puso ng mga tao na dumaan at umalis.